May bala ka bang magnegosyo this 2026? Stop. Bakit? May mga negosyo, hindi na talaga uso at di na kumikita at sure, sasakit ang ulo mo. Kung gusto mong maiwasan, panoorin mo to. Hi there, this is Shinky Tan, your pambansang world coach. Nako, hindi na lahat ng negosyo na uumpisahan po natin ay worth it. Lalo na may mga negosyo sa 2026. Bago pa mag-umpisa, ipatay na. Pag-usapan po natin ang mga worst businesses to start in 2026. Number 1, type of business, hype-based business. Nako, short-lived lang ang mga trending. Ito yung mga negosyo sikat ngayon, pero hindi abot ng 6 months. Wala na. Yung mga one-hit food gimmicks, di ba? Viral lang sa TikTok, no? Na TikTok snacks, no? Trending. Pero novelty lang siya eh. Ito yung problema sa mga ganito, yung mga na-hype. Pag nawala po yung hype, wala na rin yung negosyo. Kung business model, because of uso, maniwala ka, hindi tatagal po yan. Number 2, overcrowded food stalls pero walang differentiations. Nakita mong kumita, milk tea, nag-milk tea ka rin. Only wings ka rin. Street food, palanggana type, ganun din. In other words, hindi naman masama na kumopya. Pero kung kukopya ka, dapat meron tayong differentiation. Meron tayong USP, Unique Selling Proposition. Alam mo yung mga customers, they want really something that is new. May quality, may branding, may experience, not generic. Third na kailangan mo iwasan na negosyo, friend of a friend. Mga negosyo na kailangan iwasan, yung mga tinatawag na too good to be true na business or opportunity. Like for example, real estate deals. May nagsabi sa, uy, murang lupa dito ha, pero cash lang, walang titulo pero safe, o rights lang. Naku, rush sale to, fire sale to. Naku, unahan mo na, baka ano mo wala. Ay nako. Mga kapatid, ingat-ingat po kayo. Baka mabentahan ka na walang titulo. Baka 5 na kayo may-ari, hindi mo pa alam. Diba may fake land deals, may colorum sellers, may unclear ownership. Kaya nga mga kapatid, kung talagang legit yan, dapat may papakita sa yung papeles. Hindi lahat ng opportunity ay opportunity. Some opportunities are really scams. Number 4, yung mga copy-paste franchises na walang data, na walang training, na walang system. Again, hindi lahat ng franchises ay masama. Pero ito yung worst type. Yung mga walang brand, hindi pa siya masyadong kilala, walang support, walang data, walang training, walang proven system. You're not buying a business. You're not buying a logo. You're not buying a flyer. Kung talagang franchising sila, talaga kailangan po, meron sila tinatawag na customer support after sales. Kaya huwag kayong magpapabudol sa lahat ng mga franchise. Ingat-ingat lang po. Number 5, selling products without brand or story. Pumunta ka ng China, kumuha ka ng produkto sa China na maganda pero marami na nagbebenta. Delikado yan. Parang face mask lang yan and face shield yan eh. Nung malakas ang demand ng face mask and face shields, diba? Syempre marami bumibili, mataas ang presyo. Pero nung nag-flood ang market, since mabilis kopyahin, supply and demand, daming supply, konti na yung demand, bumagsak ang presyo. Diba? Baksakan ng presyo, may kakilala nga ako 10 container. Wala, nabulok na lang. Kasi walang brand, walang packaging, walang storya. No reason for people to pay more. Generic kasi siya eh. Kung ang product na uumpisa mo ang negosyo, walang identity, bibili na lang yan siya sa Shopee, sa TikTok. Kaya nga alam mo, branding is key. Kaya nga ano mga dapat nating iwasan ng mga businesses this coming year, yung mga hype-based business, kopya-kopya business, too good to be true na business and opportunity, yung mga low-quality franchise, mura nga pero wala naman sistema, and unbranded generic products. Kaya kung gusto nyo talagang mag-business at maging long-term entrepreneur, talagang kailangan clear kung anong gusto mo, may sistema ka at dapat mag-create ka ng strong personal brand. Kaya kung gusto mo mag-create ng personal brand, lalo na sa iyong product, sa inyong services, sa iyong sarili, pero hindi mo maalam mag-umpisa, may good news po ako sa inyo. I'm looking for 5 people that I can personally coach and guide to create their own personal brand. But this is not for everyone. You need to fill up this form, pre-qualifying form, kung check natin kung talagang ready ka na to create your strong personal brand. Kung ready ka na, i-check nyo na yung comments section or yung link to fill up. Sana naman natuto kayo sa episode na ito at kaya tatandaan ulit, don't chase trends, build value and build a strong brand. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Shinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.